Our reading for Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 11, verses 25 to 30. Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata 1, simulang talatang 25 hanggang 30. Matthew chapter 11, verses 25 to 30. After my Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father. For this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus, pinagsasalamatan kita ang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat pinilihin mo ang mga bagay na ito sa marunong na kasahin at sinilang sa mga may kababang kalawang tulad ng sumama. Oo, Ama, sapagkat gayon ang itinalulod mo. Ibinigay sa atin ng ating Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong para ating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal, at naligatan sa inyong pasman, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aming pangako at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamot at mamamangko, at masusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mag-imamang dahil ang aking pangako at magaan ang pasanin, pinibigay ko sa inyo.
Mga kapatid sa sinasalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat bukas sa Panginoon. Tuloy sa mga Panginoon, sa ating kapatid. Bago tayo magpatuloy, una sa lahat, ibig ko po kayo lahat ay pasalamatan sa inyong presensya sa pagdalo sa tagumpay na 23rd Thanksgiving anniversary ng Tapat na Church o Goodness. At kaya ko pinagpasalamat sapagkat karamihan sa inyo ay may mga nakakay pa noong Lunes. At hindi ko po alam kung ilang natao ang lumagsak noong Lunes. Kaya pa man, tuloy pa rin ang pagdiriwang, bagamat pinabot pa ng buhos ng ulan. Amen. And pangalawa, sa darating na July 24 and July 31, ang buong Tapat na chapters ay host sa Catholic Life in the Spirit Seminar sa Apostolic Office doon sa 4th floor. At makakay po ay mga dalawang makay. Kung may mga nais maging one-time prayer partner na gawain, kakain po. Para sa gayon, maging sila ay abuti ng presensya ni Yahweh El Shaddai. Makakasahan po ba ninyo? Dahil makakapit po ba kayo sa July 24 at July 31? Kami na tulang sa tao dito. Maaasahan ba ng Panginoon na gagawin niyo po ang inyong mga away sa July 24 at 31? Purihin natin si Yahweh. Pwede na po kayo upo sa napakagandang presensya ng Diyos at isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. I'm just very happy sapagkat akala ko po ang first Thursday pamay ang photo. At nalaman ko na within this month, pwede pa lang ako tuwa pa ko next Thursday pa ako pa. Kaya nung Lunes, nung tinignan ko po mission order, nakapanahan ng Lunes dito sa Kuwasay Parish ng St. Andrew the Apostle. Amen. And sa lahat ng ibig makasulpo na kapahayagan mula sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, lalo na sa nakasulpo sa YouTube na naka-premier streaming sa Kapangyarihan TV YouTube channel, sa Healing Message of God, na natin God's healing message. Amen. Saan man dapat makarating until kahit sa
mini studio kung saan naglalay ang lingkod. Walang ibang ipinapahayag kundi ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh Elohim. Amen. At ito po ang magiging ulo ng mga langit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. At ito'y mga ko, gentle invitation of Christ. Finding spiritual rest in mag-iliw na paanyaya ni Kristo Jesus, paghahanap ng spiritual na kapahingahan sa Kanya. Ang pinakapera ng ating parang ay hapon, spiritual rest, coming to Jesus, learning from Him, and receiving His rest. Spiritual na kapahingahan, paglapit kay Jesus, pagkatuto sa Kanya, at pagtanggap ng Kanyang kapahingahan. Many people today are carrying heavy burdens, worries, fears, disappointments, guilt, and struggles of life. Maraming tao sa kapanahunan ang daladala ng mabigat na pasanin. Ang pagkaalala, ang takot, ang pagkakasaya, ang pagkagilty, at mga pagsubok sa buhay. The world offers many temporary solutions, but true and lasting rest can only be found in Jesus Christ. Ang mundo ang siyang nag-aalok ng maraming pansamantalang solusyon. Subalit, ang tunay at walang hanggang kapahingahan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Amen. Si Jesus ay nag-aanyaya sa lahat ng napapagod at nalilihan sa buhay upang matagpuan ang tunay na kapahingahan sa Kanya. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan, subalit ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Ibinigay ni Kristo Jesus ang pinakamagiliw na paanyaya o imbitasyon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kay lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Now, ang ating tanong ay, paano natin mararanasan ang espiritual na kapahingahan ibinigay ni Kristo Jesus? How can we experience the spiritual rest that Christ gives? How? Can honestly pray. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing that we can experiencing spiritual rest that Jesus gives is come to Jesus
with your burdens. Lumapit kayo kay Jesus, dala ang inyong mga pasanin. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, itong pinakaliwanag na sinabi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hindi ibig sabihin permanent rest. Hindi po sinabi ni Jesus, "Come to me, and I will make you, and I will give you permanent rest in peace." Hindi po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Jesus invites those who are tired and burdened to come to Him. Pinahayaan ni Jesus ang lahat ng napapagod at nabibigatan na lumapit sa Kanya. Spiritual rest begins when we stop carrying our troubles alone and surrender them to Jesus. Amen po ba? So ang unang bagay sa tunay na kapahingahan ay ang paglapit kay Jesus. Tinatanggap ni Kristo ang ating mga pasanin at binibigyan tayo ng kapahingahan. Ang spiritual na kapahingahan ang siya nagsisimula kapag tayo huminto sa pagdala ng ating mga pagsubok lamang at isinuko at ating isinusuko kay Kristo Jesus. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Hindi si Brother Ryan ang nagsasalita sa mensahe nito. Ang nagkakayon nito, si Yahweh Kashmir. Dala-dala sa ating buhay ang mga nakakabigat na suliranin. Ano ang mga suliranin sa buhay? Suliranin na pangatawa ng pagiging pamilyarong tao. Amen? Amen po ba? Now, the establishing of family is given by Christ. Amen. Marami nga yan, konting pagsubok lang, umaayaw na. Amen. Halimbawa, konting problema lang. Gusto pang huminto sa kapiling ko. Amen. Kapatid, hindi tao na nag-akay sa iyo para dumalo at ikaw ay piliin at hinirang ng Diyos sa babae ito. Ang nagpili at humirang sa iyo sa panawagan yan, kundi ang buhay, panalo at kapapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang iba naman, tinamaan ng mensahe ng
Diyos, nagagalit pa. Amen? Hindi po mo napapalala. Itinatama ko kung ano ang nais ng mensahe ng kapanglanan ni Yahweh. Sa pangalan ng Diyos. Halimbawa, nasa 16 years of age pa lang, nagkaasawa ka. Tulad ni Sister Anna, ang sister. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano siya nagkaasawa. Amen? Pero, yung kanyang anak, malaki pa sa kanya. Amen? Pag ikaw, sapagkat kalooban ng Diyos to have a God-fearing family. Hindi mo na pangalaman sa kanya. Ikin-example ko. So yun yung unang bagay na dapat tandaan. Come to Jesus. Come to Jesus in your burdens. At ano pa ang sabi ng aklat ng awit? Psalm 55 verse 22. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Inatap kay Yahweh ang suliranin. At hayaang huwag hitibuin, huwag pabayaan ang tao. Amen? Baka sabihin na nanonood, magaling. Pusin natin sa mga salawa. Kapatid, hindi po ko na makagaling. Ginagalingan ko lang sa grasya at awa ng buhay, panan at pakapangyarihan ng Diyos. Nang wala ka ng pangyarihan. The second thing is, take Christ's yoke and learn from Him. Pasanin ang pangako ni Kristo at mag-aral sa Kanya. Jesus said in Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Pasanin ninyo ang aming pangako, ang mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maano ang mababang loob, at makasusunod kayo ng kapanginahan para sa inyong kapanginahan. Purihin si Jesus. Now, Jesus teaches us a new way of living through obedience, trust, and relationship. Tinuturuan tayo ni Jesus ang isang bagong paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod, pagtitiwala, at pakikipag-ugnayan o pakikipag-relasyon sa Kanya. Halimbawa, pinakabigal na pasanin sa amin yung hindi pag-restore ng wifi namin. Amen? Hindi mo malaman kung anong plano ng
technician po na nag-kakabit ng aming Wi-Fi. Magpakakabit yung hindi pa nare-recover. Hindi ko babalik ko pa na may tarkatan niya. Mga sabihin niya na ma-advertise ako. Ang buhay ay parang Wi-Fi. Kapag hindi bumabalik ang signal ng Wi-Fi, nawawala ang connection. Subalit sa pamamagitan ng Russia at awang Yahweh at Shaddai, ang pagkaka-disconnect ay dinonekta na para magkaroon ng connection sa ating buhay para ng Panginoon Diyos. Amen? Purihin natin si Jesus. Hindi lamang inaalis ni Jesus ang ating pasanin. Tinuturuan niya tayo kung paano tayo mamuhay na kasama ang Panginoon. Sa pamamagitan ng alin? Pagsunod. Sa pamamagitan ng pagtitiwala. At sa pamamagitan ng pag-ikipagrelasyon. Amen. Kanina sa ating 12 praise, narinig ko sa ating nagdigit ng present mo kanina. You told me how to love. Yung sabi ko, I love you everyone. Sabi niya sa paligid, I love you everyone. I love you everyone. Puri natin siya. Nga pala, di ba malaki na ngayong araw ay sa buwan ng Hulyo, kaarawan ng head ng music ministry ng Tarapa. Kaya mag-birthday ang sister natin. March pa? Ito parang late po. Parang late upload sa post sa YouTube. Ano ba yun? Ako ba sila tuloy? Kaya ko ano yun eh. Sinigawan ako ng happy birthday. Para ako na sa Jesus pala. Hindi mo naman sinabi. Hallelujah. Purihin natin sigawan sa pala. Kung ba tuloy yung mga bakit siya nagkaroon ng congratulatory cake? Dahil sa programming mo sa isang secretary vocational course. Amen? Imagine nyo, kahit na siya white, kung ano pa ng technical and vocational course, by the grace and power of the Holy Spirit. Amen. Kaya ito ang aking kapatid, hindi mo po kasalanan. Hindi ko ko nagpapataas. Tinatama ko ng nais na Panginoon sa atin. The third and final thing is trust Christ's gentle and easy way. Magtiwala sa maamo at magaan na paraan ni Kristo Jesus. Matthew chapter 11, verse 30 says, Jesus said, "For my yoke is easy and my burden is
dalhin ang aking pamato at maginhawang dalhin ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Purihin natin ang buong Diyos. Following Jesus does not mean a life without challenges. But it means we do not face them alone. Christ strengthens us and gives grace. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangahulugan mawawala ang lahat ng pagsubok. Ngunit kasama natin siya sa bawat laban at hamon ng ating buhay. Amen? Kagaya yung ilang araw na rally, wala din ang monument. From Bicol Power Monument, nagtungo sa Maynila. Para ano? Para sa transparency. Ang tanong, anong klaseng transparency yan? Yan ang hindi ko alam. Subalit, alam ng Diyos kung anong klaseng transparency ang nais para sa ikaw ng ganda at ikatulungan ng aking minamahal na bansa. Amen. Kaya, ipanalangin natin na lahat na nasa loob ng pamanahan ng ating bansa ay huwag nang mauwi sa mga pansariling interest. Sa halip, magkaisa lahat kaakibat ng pag-ibig na galing kay Yahweh El Shaddai. I am not speaking para sa mga walang kuluhang bagay. I'm just speaking for what the Lord says through His living word. Kapatid, you must come to Jesus, and the spiritual rest waits you. That kind of rest is not permanent, but it is a spiritual rest that makes it courage and gives strength for our souls and spirit. Amen. Purihin si Jesus. And finally, spiritual rest. Dito tayo mag-pro-fruit kasi nakakita natin sa mga ako. Spiritual rest is found when we come to Jesus. Ang spiritual na kapahingahan ay matatagpuan kapag tayo ay lumapit kay Jesus. Learn from Him and trust His gentle leadership. Natuto sa Kanya at nagtiwala sa Kanyang paggabay. Christ's invitation remains open to everyone who is weary and burdened. He offers a renewed heart, peaceful souls, and restored relationship with God.
nagbibigay ng tunay na kapayapaan at pagpapanumbalik ng ating buhay sa Diyos. At yan ay si Yahweh El Shaddai. What are you waiting for? Tayo na tayo. Tayo na tayo. At this moment, itaas ang inyong mga kamay. Pihit ang inyong mga mata at iluwang inyong ulo. At gawin natin panalangin ang awitin ito sa pahingahan na mula sa iyo.
Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang pangmangyayahan, maraming salamat sa iyong mensahe na pangyayagan na pagdating mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gentle invitation of Christ, finding spiritual rest within. Nawag magsilbing anak at matalim sa puso ang kanilang napakinggang aral na namin sa iyo. At may bahagi sa iba ang kanilang napapakinggang sa iyo. Tunay nga na patuloy kami nagkakaisa at nananalangin na may mababang loob sa iyong mananakot. Patawad Panginoon, kami ay may mga pagkukulang pagkakamali sa isip, salita at sa tuwa. Pagpalayo po, Panginoon, ang aming pura Panginoon dito sa St. Andrew Apostle Washington. Patuloy siyang pagbayan, paggabayan ng iyong banal na Espiritu. Pagpalayo din po ang mga nagtaguy ng gawain mo dito sa damang ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamamagin ko, kasama ang mga awit manuto at ang mga susuporta sa iyong mananagawa. Sila po lahat ay inyong pagpalain, sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapalang Pilipina sa pangalan mo, Jesus. Taas ang iyong mga lalalahan at iba pang bagay na nais pagpalain ng ating kakinang yawa sa Diyos. Diyos ang mga kapangyarihan na kapag-pasasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig langis na sipanyo, at iba pang mga bagay na aming natin tinataas. Gamitin mo bilang mga sapat upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapalit. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa kanilang ipapapera ng mga kahilingan. Aming po inaangkin na lahat ay answered prayer. Pagbasahan ng mga alay at mundo, ibalik sa kanila ng susuntakan si CCTV at mga tao. At sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, tagawin po namin ang ibang lakas at ibang sigla na galing sa iyong mga pangyarihan. Banal na Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama at dalangin kaysa ng panagbilang panalangin ng aming pinag-Virgen si Maria, kaysa rin ng panagbilang panalangin ng patron dito sa lahat ito, St. Andrew the Apostle, at ng lahat ng mga anghel pamanan sa langit, sa pangalan ng iyong butungan ang aming Panginoon at Tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay na nahalit kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan sa mga Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everybody. Thank you.